Sa mundo ng musika, lalo na sa rock music, ay bukod nga sa mga bokalista, sunod ngang nakakakuha ng pansin ng mga fans ay ang mga nag-aastigang mga gitarista. At isa nga sa mga naging paboritong gitarista ng nakakaraming mga batang 90s ay nagmula sa bandang yumanig sa mundo ng rock music noong late 80s, ang Guns N' Roses. Kasabay ng mataas na boses ng frontman nito na si Axl Rose, naging paborito nga ng napakaraming mga fans ang sobrang galing at napakalakas ng dating na gitarista nitong si Slash. Na dahil nga sobrang kausuhan noon ng mga songits at mga posters, palagi mo nga makikita ang pagmumukha nito sa kung saan saan, kahit nga sa print ng mga damit, kahit sa wallpaper ng mga computer, at sa sobrang uso noon na Friendster. Siguro nga ay maraming mas magaling na nauna sa kanya, pero noong kasagsagan ng kasikatan ng kanilang banda na Guns N' Roses, wala nang iba pang gitarista ang mas niningning sa isang Slash. Sobrang tumatak sa utak ng mga fans ang kanyang malulupit na guitar solos, ang magandang postura nito, ang signature looks nito na may itim na hat at mahabang kulot na buhok na halos nakatakip na sa mukha nito. Kaya hindi na nakapagtataka na lalong lumubog ang popularidad ng kanilang banda noong ito na ang nagpasyang umalis dahil sa problema nila sa kanilang bokalista. Kaya marami tuloy ang nagtatanong noong mga panahon na yon kung ano ba talaga ang nangyari sa pagitan ni Slash at ni Axl Rose. Bakit nga ba nagpasya si Slash na tapusin ang mahigit nilang isang dekada na pagsasama? Ano nga ba ang nangyari sa kanya matapos ang hiwalayan na yon? Paano niyang pinatunayan kay Axl Rose na hindi niya ito kailangan para magkaroon ng pangalan sa mundo ng rock music? Tatalakayin natin lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at i-like na rin ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Sol Hudson o mas kilala sa tawag na Slash ay isang British-American guitarist na isinilang noong July 23, 1965 sa Hampstead, London. Ayon kay Slash mga idol ay sobrang swerte niya dahil noong 60s marami umanong British ang may gustong maging black at marami namang black ang gustong maging British na parehas namang nasa kanya dahil nga British ang kanyang ama at isang black American naman ang kanyang ina. Sa mga hindi nakakaalam fashion designer nga ang ina nito na si Ola Hudson. Kaya kapag pumupunta si Slash sa trabaho nito marami siyang nakikitang mga artista at mga sikat na personalidad. Isang aktor nga na si Seymour Cassel ang nagbigay sa kanya ng palayaw na Slash dahil lagi umano itong nagmamadali, lalo na at naging hilig ni Slash ang sumali sa mga karera ng bike o BMX at nag-champion pa nga siya dito noong kanyang kabataan. Pero noong 1979 nagsimula itong magkaroon ng interes sa pagbabanda na kasama ang kaibigan nitong si Steven Adler. Una nitong pinag-aralan ay bass, pero mas nagustuhan nito kalaunan ang maging gitarista dahil nabuhay ang interes nito sa gitara noong marinig niya ang kanyang guro na tumutugtog ng mga kanta ng Cream at Led Zeppelin, lalo na noong marinig ni Slash ang mga kanta ng Aerosmith na mas nagbigay sa kanya ng passion sa rock music. Mula noon ay itinabi na ni Slash ang kanyang bike at nag-umpisa na itong mag-aral tumugtog ng gitara ng 12 oras kada araw. Noong mahasa ay sumali na ito sa iba't ibang banda na kasama pa rin ang kanyang kaibigan na si Adler hanggang mapadpad nga si Slash sa bandang Hollywood Rose kung saan niya unang nakasama si Axl Rose at gitaristang si Izzy Stradlin. Noong madisband ang bandang ito ay sinubukan ni Slash na mag-audition sa bandang Poison, pero kasamaang palad ay hindi ito nakuha hanggang noong June 1985 ay tinawagan si Slash ng mga dating kabandang si Axl Rose at Izzy Stradlin para sumali sa bagong buo nilang banda na tinatawag na nga nila noong Guns N' Roses kasama sina Duff McKagan at kaibigan nito si Steven Adler, and the rest is history. Niyanig agad ng bandang ito ang mundo ng rock music sa kanilang first album pa lang na Appetite for Destruction na na-release noong July 21, 1987 na bumenta lang naman mga idol ng mahigit sa 28 milyong kopya sa buong mundo. Nasundan pa ito ng GNR Lies noong
1988 at Use Your Illusion 1 at 2 noong 1991 na lahat ay makikita sa top 1 at top 2 ng Billboard 200. At pagkatapos nga ng hindi successful na panglimang album na The Spaghetti Incident ay nasundan na yun ang pag-alis ni Slash sa Guns N' Roses noong October 1996 na tumapos nga mga idol sa mahigit na isang dekada nilang pagsasama ni Axl Rose. So ano nga ba ang nangyari at naging problema sa pagitan ng dalawang ito? Nagsimula umanong mangyari ang naging pinakaunang problema sa pagitan ng dalawa noong pumayag si Slash na tumugtog ng guitar part sa kanta ni Michael Jackson na Dirty Diana na nagkataong noong mga panahon na yon ay may aligasyon sa popstar ng tungkol sa pang-aabuso sa mga bata. Inaasahan ni Axl Rose na tatanggihan ni Slash ang naturang project bilang respeto sa kanya na kilalang biktima at nakaranas din ng pang-aabuso noong kanyang kabataan. Naniniwala kasi ito na totoo ang ibinibintang kay Michael Jackson. Ang pangalawang naging problema ay ang hindi pagsang-ayon ni Slash sa mga desisyon ni Axl Rose sa banda. Makalipas kasi ang ilang panahon, sinabi ni Slash noong 1992 sa Use Your Illusion Tour ay ginawa umanong hostage ni Axl Rose ang kanyang mga kabanda. Tumanggi umanong umakyat sa stage si Axl Rose sa isa nilang konsyerto hanggat hindi pinipirmahan ng mga kabanda ang kasulutang magbibigay dito ng karapatan sa pangalan ng Guns N' Roses. Ang gusto kasi nitong mangyari mga idol ay kanya lang ang banda at ang kanyang mga kasama ay mga pawang hired guns lang. Yung tipong bibigyan niya lang ang mga ito ng kontrata at solong-solo niya ang kontrol sa banda. Kasamaang palad ay pinirmahan naman nga ito ng kanyang mga kabanda dahil sigurado sila na hindi talaga aakyat ng stage si Axl, na sigurado na pagsisimula na naman ng riot ng mga fans kung bigla nilang ikakansela ang konsyerto na yon. Dito na naisip ni Slash na wala nang patutunguhan pa ang Guns N' Roses, lalo na nga at ang lahat ng kanyang isinulat na mga kanta para sa sunod na album ay inireject lahat ni Axl Rose. Iba na kasi noon ang direksyon tinatahak ng style ng musika ni Axl Rose na sobrang iba naman sa gustong mangyari ni Slash. Kaya dito mga idol ay nagsimula na si Slash na bumuo ng kanyang side project band na tinawag na Slash Snake Pit, na kalaunan nga ay nilahukan siya ng dalawa niyang kabanda sa Guns N' Roses na sina Matt Sorum at Gilby Clarke. Sumama din sa kanila ang bass player ng Alice in Chains na si Mike Ennis at tumayo naman bilang bokalista si Eric Dover ng bandang Jellyfish. Nabuo nila dito ang album na It's 5 O'Clock Somewhere na na-release noong February 14, 1995. At kahit nga hindi ito na-promote ng kanilang record label na Geffen Records, nagawa pa rin itong bumenta ng mahigit sa 1 milyong kopya. Naglalaman ang album na ito mga idol ng lahat ng kantang isinulat ni Slash na ni-reject ni Axl Rose. Ganun pa man, sa kabila ng matagumpay niyang side project, agad niya namang dinisband ang bandang ito noong magsimula na ulit silang gumawa ng album sa Guns N' Roses. Pero ang problema, biglang tinanggal ni Axl Rose si Gilby Clarke na hindi niya man lamang kinonsulta ang kanyang mga kabanda bago gumawa ng ganong desisyon, na ang katwiran lang umano ni Axl Rose ay isa lang itong bayarang musician. Ayon naman kay Gilby Clarke, alam niya na umano na aalisin na siya sa banda dahil hindi siya isinali sa recording ng kantang Sympathy for the Devil. Tsaka nung matapos umano ang kanilang Use Your Illusion Tour, sinabihan umano siya ni Axl Rose na i-enjoy na umano ang kanyang huling show. Kaya pala ganun mga idol, gustong ipasok ni Axl Rose sa banda ang kanyang kababata na si Paul Tobias, na lalo namang nagpalaki ng tensyon sa pagitan ni Axl Rose at ni Slash. Dahil bukod sa hindi siya sang-ayon sa pag-alis kay Gilby, mariin itong sinabi na hindi sila magkakasundo ni Tobias. Sobrang laki umano ng kanilang creative at personal differences. Kaya dun mga idol ay dumating na sa punto na sinabi ni Slash na kung hindi umano aalisin ni Axl Rose si Tobias, siya na lang mismo ang aalis sa banda. At nasundan na nga yon ng kanyang pag-alis sa Guns N' Roses noong October 1996. Ayon kay Slash mga idol, hindi umano matatawag na umalis siya sa banda dahil iba na at isang bagong banda na ang Guns N' Roses noong pag-aari na ito ni Axl Rose. Literal umano na binigyan siya ng kontrata para
sumali sa bagong Guns N' Roses na kanya umanong tinanggihan sa huli. At sa pag-alis ngang ito ni Slash ay nasundan na rin yun ng pag-alis ni Duff McKagan na nag-iisa ng kasama ni Axl Rose na miyembrong nagmula sa Appetite for Destruction era. Nasundan na yon ng muling pagbuo ni Slash ng kanyang bandang Slash Snake Pit na kahit nga ibang miyembro naman ang kanyang mga kasama dito ay nakapaglabas naman sila ng album na Ain't Life Grand noong October 10, 2000 at noong taon naman ng 2002 ay muling nagsama-sama ang mga dating magkakabanda na sina Slash, Matt Sorum at Duff McKagan para makilahok sa isang tribute concert na kalauna naman mga idol ay napagpasyahan ng tatlo na bumuo ng bandang Velvet Revolver. Kasama sana dito si Izzy Stradlin pero umatras ito nung magsimulang maghanap ang banda ng kanilang bokalista kaya idinagdag na lang nila si Dave Kushner sa rhythm guitar at tumayo namang bokalista si Scott Weiland. Nabuo nila dito ang album na Contraband na nai-release noong June 8, 2004 na habang lubog na lubog nga noon mga idol ang Guns N' Roses ay namayagpag naman ang banda ni Slash na Velvet Revolver. Pumalo ang album na ito sa number 1 ng Billboard 200 at na-certified pa na double platinum na nagdala muli kay Slash bilang isang mainstream performer. Na-nominate sila dito sa 3 Grammy Awards at naipanalo nga nila dito ang isa. Nasundan pa yun ng follow-up album na Libertad noong July 3, 2007 na pumalo naman sa number 5 ng Billboard 200 pero nasundan na yon ng pagkabuwag ng naturang banda dahil tinanggal nila ang noon ay sobrang lulong sa droga nilang bokalista. Noong September 2008 ay nagsimula si Slash na bumuo ng kanyang solo album, ang kanyang self-titled na Slash na nai-release noong March 31, 2010. Nilahokan ito mga idol ng napakaraming sikat na music artist tulad na lang ni na Ozzy Osbourne, Fergie ng Black Eyed Peas, Adam Levine ng Maroon 5, Dave Grohl ng Foo Fighters, Chris Cornell ng Soundgarden at napakarami pang iba. Tulad na lang ng participation ng mga dati niyang kabanda na sina Izzy Stradlin, Steven Adler at Duff McKagan. Pumalo ito sa number 3 ng Billboard 200 na naging platinum sa New Zealand at gold naman sa UK. Agad niya itong sinundan ng follow-up album na kasama ang bokalista ng Alter Bridge na si Myles Kennedy. Na-release nila dito ang album na Apocalyptic Love noong May 22, 2012 pero nakapangalan ito sa Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators. Nabigyan dito si Slash ng Loudwire ng award na Best Guitarist of the Year sa parehas na taon na yun ng 2012. Sinundan nila yun ng follow-up album na World on Fire noong September 10, 2014 na nagawa pang pumalo sa number 10 ng Billboard 200 pero nasundan na yun mga idol ng muling pagbalik ni Slash at Duff McKagan sa bandang Guns N' Roses noong April 1, 2016. Nagpasalamat naman dito si Slash kay Axl Rose dahil sa loob ng 23 taon na wala na siya sa Guns N' Roses ay naisipan pa umano nitong magpakumbaba at makipag-ayos sa kanya kaya agad siyang sumang-ayon noong inimbitahan siya nitong bumalik sa banda. Kaya naman noong April 8 at April 9 ng taong 2016 muli na ngang nakita si Slash at si Duff McKagan sa konsyerto ng Guns N' Roses sa T-Mobile Arena na matatagpuan sa Paradise, Nevada. Marami mang nagbago sa kanilang itsura at performance napasaya naman nila ang kanilang napakaraming mga fans dahil muling nakita ng kanilang mga mata ang muling pagsasama ni na Axl Rose, Slash at Duff McKagan na naging malaking bahagi ng kanilang kabataan. Ganun pa man mga idol, kahit nagsama-sama na silang muli bilang Guns N' Roses hindi naman ganun kadami na ang kanilang mga tours at mga projects na katulad ng dati kaya hindi tumitigil si Slash sa kanilang collaboration ni Myles Kennedy. Katunayan nasundan pa nila ang kanilang album ng mga Living the Dream na inirelease noong September 21, 2018 at 4 na nai-release naman noong February 11, 2022. Tapos nito lang May 17, 2024 nakapaglabas pa ito ng kanyang solong album na Orgy of the Damned na kasama naman ang iba't ibang artist. Kabilang na nga dyan ang mga legends na sina Brian Johnson ng AC/DC, Paul Rodgers na dating bokalista ng Queen at marami pang iba. Si Slash mga idol ang isa sa mga itinuturing na best guitarist of all time na kahit inilagay lang siya sa pang-65 ng Rolling Stone magazine sa kanilang
kanilang 100 Greatest Guitarist of All Time, inilagay naman siya ng Time Magazine bilang pangalawa kay Jimi Hendrix sa kanilang 10 Best Electric Guitar Players of All Time. Isa rin siyang napakagaling na artist na responsable sa paggawa ng kanilang napakaangas na logo ng Guns N' Roses. Masaya siyang namumuhay ngayon na kasama ang kanyang kasintahan na si Megan Hodges, at ayon sa CelebrityNetWorth.com may net worth umano si Slash nang hindi bababa ng $120 million. Ikaw, idol, pang ilan si Slash sa listahan mo ng Greatest Guitarist of All Time?